Talaga yung nangyari nung isang linggo na di umano ay Ito ginamit niya para ipampukpok sa ulo ni Aling LV. Na martilyo po. Banat, mapapamura ka talaga, no? Itong ginawa ng pamilyang Ruiz, no? Dito kay Ma'am LV. Hindi ako magkakamali. Ito'y si Ma'am LV, no? Nga minaltrato ng gusto, minartilyo pa, tinadyakan at sinuntok sa paa hanggang itong ano na ito ay nabulag, no? So, mabago nyo mapanood itong paglalahad ng isang testigo, nakakalungkot din. Itong testigo ay naglabas ng saloobin niya ay ngayon ay tinatakot daw siya. Pinuntahan daw siya sa bukid kung saan siya nagtatrabaho at binaril. Pero hindi ang purpose daw, sabi niya, hindi naman daw siya itutumba kundi parang pananakot lamang. So para siguro tinakot siya para hindi siya magtestigo dito kasi inilahad niya, nakita niya na itong yung babae, Franz Ruiz, iba lalaki siguro to, mamaya. Kasi bago ko lang ano itong nasubaybayan itong pangyayari na ito at nakita natin ng camera ko sa labas pala. So hindi niyo makita yung tsura ko dito. So sa nakita natin na ang dahilan, isa sa mga dahilan kaya siya tinakot, no, na pinaputukan siya para hindi niya ituloy yung kanyang ang kanyang pagtestigo laban dito kasi nabulag yung nabulag yung kasama niya, no? Binugbog, nabulag, talagang hayop, ika nga, no? So panoorin niyo ito mga kabanat, no? Kayo nang humusga dito. Hindi ko na ito diretso ko na ito upload, no? Para hindi ko na i-record kasi nakat ko naman ito dahil nga pinanood ko kanina yung pinanood natin ng live. Tapos pinanood natin at ito na. So kayo nang humusga dito mga kabanat kung gaano kasalbahe ito. So let's go panoorin niyo. ano talaga yung nangyari nung isang linggo na di umano ay binaril ka? Pwedeng ilahad mo yon, saan nangyari, anong oras, at ano siguro sa palagay mong personal na motibo kung bakit ka pinagtangkaan sa iyong buhay. Pakibukas yung mikropono. Wala lang po. Wala naman po. Daw panakot ang ata. Sabi mo muna kung taga saan ka, saan ka naninirahan ngayon, at saan ka nagmula ngayong umagang ito. Po, sa Mindoro po. Mindoro, Tubili po. Sa Mindoro, Occidental, Oriental? Oriental po. Oriental, hindi Occidental. Ano ba? Pwede mo naman tanggalin yung iyong face mask para magkaintindihan. Ayan. Galing ka ng Mindoro at nagtrabaho ka rin ba sa mag-asawang Ruiz? Opo, dati po. Dati. Pero ngayon, saan ka nagtatrabaho? Doon sa Paluan, Tubili po. Saan? Tubili. Ano yan? Barangay? Barangay Paluan. Sa Paluan, bayan ng Paluan. Opo. So, ano yung nangyari nung isang linggo na binaril ka? Opo. Daw panakot lang ata po. At Panakot. Hindi ko alam eh. tinakot ka? Saan ka binaril? Anong oras? Malas 9 po. Ng umaga, ng gabi? Gabi po. Gabi. Pinasok ka ng Malas 9. mga PNP. Namumukan mo ba yung mga pulis na pumasok sa iyong tahanan? Opo. Namumukan mo? Sa pasok sa bahay po. Opo. Na hindi na ko kilala eh. Pero namumukan mo? Hindi po, nakabonit po. Nakabonet. Ilan silang pumasok sa bahay mo? Isa lang po. Isa lang. Tinutukan ka baril o pinutukan ka? Putukan lang po. Buti nakaiwas ka. Tapos papunta ako sa baba, sa likod ng bahay. Sunod sa akin. Putok uli doon sa likod. Kapotok sa taas o Opo. sa iyo? Sa baba na, sa taas na po. Hindi tinutok sa'yo. Hindi po. Pero yung unang putok, Sa loob sa bahay po. ikaw ang binaril. Opo. Kilala mo, hindi mo kilala pero anong uri ito ng tao? Mahabang buhok, maiksing buhok?
Hindi na ako kilala po eh. Hindi mo kilala. Hindi na ako kilala ang mukha. Okay. Nakabunit po. So, hindi mo sasabing PNP yun, Your Honor, ang pumasok sa iyo. Ano po? Hindi pulis, pwedeng... Hindi pulis yun. Pulis ba? Hindi naman pulis. O ano? Hindi po. Ano suot? Ano suot? Itim po. Naka-uniforme bang pulis? Hindi po. Naka-civil? Itim lang naka-jacket po. Tapos Naka-jacket naka-pantalon. We cannot pinpoint if those involved are policemen or former military soldiers. So, sige, tuloy mo lang. Tapos doon sa bahay, maalas 9 ng gabi, sipa ng pinto. Sipa ng pinto, nagulat ako. Sabi sa akin, dito ka palang nakatira eh. Di ka rito naputok sa loob. Sabi ko, ihi lang ako. Sundan ko niya. Naputok doon sa likod sa bahay. Tapos takbo ko sa palayan. Sa aming palayan. Ano sa palayan? Hindi na po. Doon lang sa bomba sa likod ng bahay po. Nawala na. May narinig ka sa sakyan na umalis, nag-start, motor, o kung ano? Wala po. Lakad lang. Iwan ko po, hindi ko alam po. Nagtatakbo ka na. Ilang metro o kilometro ang tinakbo mo? Madilim. Malayo po. Sino ang kasama mo sa bahay? Ako lang isa po. Ikaw lang mag-isa? Opo. Ang bahay yun ng ng bantay doon sa palayan. Opo, sa mga hayop po. Ano ba amo mo? Si Reyna po. So, iba yung bahay naman ng amo mo. O iba, may bahay sila doon sa bukid. Anong distansya naman nun? Bahay din. Hindi, anong distansya doon sa tinutulugan mo kung saan ka pinaputukan? Doon sa loob po. Mga ilang metro ang layo. Narinig kaya nila yung putok? Na malayo lang ang mga bahay po. Ang lapit sa bahay namin po. Malalayo, walang kapitbahay. Wala po. So, ngayon, for the record, gagaya ng sinabi ni Senator Estrada, walang katiyakan kung ano yung bumaril sa iyo. Kung ito Opo. ba ay pulis, barangay tanod, o may mga kagalit ka ba doon? Wala po. Mr. Chair, bago nangyari itong pamamaril, no? Meron ka bang alam na banta sa iyong buhay? Wala po. Wala kang kaaway? Meron bang umaaligid sa iyong bahay bago nangyari itong pamamaril? Wala po. So yung mga pinagtatrabuhan, meron ka bang mga naging kaaway? Wala po. So sino sa tingin mo ang mastermind nito? Ang gumawa nitong, ang nagplano nitong pamamaril sa iyo? Hindi lang ko alam po eh. Ha? Wala ka alam kung wala kang idea kung sino ang nagplano, Wala man po. bariling ka? Wala man na naman po eh. Wala ka talagang kaaway? Ah, Wala kang banta sa iyong buhay bago ito pamamaril? Panakot lang ata yun eh. Ano po? Panakot lang ata po. Panakot? Bakit? Bakit mo sinabing panakot? Na nabigla ako eh. Nabigla? Sabihin na bigla. Ako po. Bigla sa... Na nagulat ako eh. Bakit nga po? Ah, Wala ka ba naisip kung sino gumawa nitong pagplanong pagpatay sa iyo? wala po. Pero sigurado ka na talagang gusto kong patayin nung mamang nakabonet? O nananakot lang? Nanakot lang ata po eh. Siyempre, So walang intensyon na bariling ka, na patayin ka? po. Sa tingin mo walang intensyon na patayin ka? Po. Bakit sa tingin mo tinatakot ka lang? Ewan ko po, bago lang ako doon sa bukid eh. Sino nakakaalam na doon ka nakatira sa bukid? Ewan ko po, hindi na ko alam. Na gabi pala sila doon. Meron ka bang pinagsabihan na doon ako titira sa bukid? Opo. Meron kang pinagsabihan? Wala po. Meron ba nakakaalam sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa Wala. mga kapwa pinagtatrabuhan mo? Wala naman akong mag-anak Na- po eh. Ha? Wala na akong mag-anak.
Wala kang kamag-anak. So, sa tingin mo talagang sa sarili mong opinion na talagang tinatakot ka lang, hindi talagang papatayin ka. Opo. Hmm? Na may bala na kuan eh. Wala na napapunta sa bahay eh. Ano po? Hindi naman napapunta sa bahay. Hindi, Ellen? Hindi napapunta na sa bahay yung may tao sa bahay eh. Wala naman nakapasok. Yung puro naman may bakod. Tuluyan mo, wala naman talaga nakapasok doon. Wala So, po. nagulat ka lang, may nakapasok. Sabi mo, sinipa yung pinto, di napasok ka. Iwan ko po di nadadaan. Hindi ko alam lang. Di mo alam kung saan dumaan. Opo. Walang aso doon, walang nanonood ka raw ng TV, sabi. Opo. May kaso ka na ba dati sa kapulisan with the permission of Senator Estrada? Wala po. Wala kang kaso, wala kang, hindi ka nakasuhan. Saan ka dati nakatira bago dyan sa amo mong yan? Pero po, nagtrabaho kami po eh sa Ilacapran. Sino ang Franz? From Lois. Franz Ruiz. Doon kami nagtrabaho po. Anong bayan yon? Apo. Anong bayan yung pinagtatrabahuhan mo dati kina Franz Ruiz? Sa Mamburao po. Mamburao. Tapos ito ngayon, kung saan ka pinaputukan, ay Paluan. Opo. Lumipat ka na ng bayan. Opo. So, nabanggit mo kanina, nagtrabaho ka kina Franz Ruiz. Gano'ng katagal ka nagtrabaho doon? Kuha lang ako rin po. Isang taon lang ata ko doon po. Isang taon. So, nung nagtrabaho kina, yung mag-asawa na Ruiz, ang pinasukan mo, anong trabaho mo doon? Sa mga gurlayan po. Gulayan. Opo. Ikaw ang naghahakot, nagtatanim mo, ano? Hindi po. Nagtatabas. Kami nagkuha na baba ng mga gulay sa Palengke. palengke po. Ayun. So, nagtrabaho ka. Nung nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz sa Mamburao, may nakakilala ka bang LB Vergara? Opo. Ano ibig sabihin nakilala mo? Nakasama mo sa trabaho? Opo. Kasama namin trabaho yon. Ha? Kasama namin trabaho. Kasama mo sa trabaho. Ibig sabihin, isang bahay lang ang tinitira nyo. Opo. Araw-araw nakikita mo siya. Araw-araw po. Araw-araw nakikita mo. At doon sa mahigit isang taon ka kamong nagtrabaho doon sa mag-asawang Ruiz, nung unang punta mo doon, sino nauna sa inyo? Nung LB Vergara, ikaw o siya? Siya po. Nauna siya. Opo. Tinatnan mo na lang. Ha? Inabutan mo na lang siya doon. Opo. Ayun. Nung inabutan mo siya doon, nauna siya, hindi mo alam kung gano'ng katagal. Nakakita pa siya noon? Opo. Yung dalawang mata, nakakita pa. Opo. Ayun. Tapos, nung umalis ka, nakakita pa siya? Ikita ko po. Hindi, yung meron pa siyang paningin, nakakakita pa siya? Mayroon pa po. Nakakita siya po. Siya. Opo. Ilang mata? Dalawa po. Dalawang mata. Hindi pa siya bulag. Hindi pa bulag na masyado po. Hindi pa bulag. Ay, sabihin na, hindi pa bulag masyado. Malabo na? Opo. Kaliwa, kanan? Kanan po. Kanan. Pero, nung nandoon ka, meron ka bang pagkakataon na nakitang minanakit kay LB Vergara? Opo. Nakita mo na may sinaktan. Opo. Sino ang nakita mong nanakit? Si Fran po. Franz. Yung babae. Opo. Paano, with the permission of the chair, Go ahead. paano nanakit si Aling Franz, si Ma'am Franz? Anong ginamit niya? Nanuntok ba? Opo. Nanuntok. Sarili niyang kamao? Ano pa? Nanuntok. May ginamit ba siyang mga instrumento katulad ng kahoy o bakal? Pinukpok sa ulo niya? Opo. Ano nga? Hindi, sabihin niyo sa akin. Tapos po, Hindi, sagutin niyo muna yung tanong ko. Anong mga instrumento ginamit niya para ipampukpok sa ulo ni Aling LV? na martilyo po. Martilyo. Martilyo. Tilyo. Opo. Saan pinartilyo? With the indulgence of Senator Estrada. Saan may nartilyo? Sa ulo? Sa mata? Saan? Kuan lang po. Dito lang po sa likod. Sa likod. Oh. Ano pa?
na sinuntok pa siya. Sinuntok pa siya po. Sinandok? Sinuntok siya po. Sinuntok? Opo. Saan? Ano parte ng katawan? Sa katawan o mata po. Sa mata? Opo. No, Nino. Paran po. Ng babae? Opo. Ano pa? Anong ginawa mo na? Hindi ka umawat? Hindi ka humingi ng tulong? Hindi mo sinabihan si yung amo mo na Franz na, Ma'am, tama na po yan. Hindi po. Bakit? Tatakot ako po eh. Ba't ka natakot? Alam mo na minamaltrato yung kasama mo sa bahay. Balik kami mag-away eh. Wala kang ginawang aksyon. Ulit, Ayaw ko mag-away po eh. Kaming dalawa eh. Ni Paran eh. Tatakot ko eh. Siyempre babae yan eh. Okay. Mang Dodong, ilan taon ka na ba? Mang Dodong, mas matanda pala ako sa'yo. Dodong, ilan taon ka na? Nahigit ng 30 po. 30 anyos ka na. Opo. Okay. Kalahati na edad ko. Gaano kadalas saktan si Aling LV? Magabi lang siya po nasaktan. Ha? Gabi po. Gaano kadalas mo nakikitang sinasaktan si Aling LV? Diyan kami po eh sa loob sa kusina. O nga, gaano kadalas? Araw-araw ba siya ginugulpe, sinusuntok, minamartilyo? Dalawa po. Anong dalawa? Dalawang gabi po. Araw. Dalawang gabi mo nasaksihan Opo. ang panununtok ni Aling LV o pagmamaltrato kay Aling LV. Dalawang araw lang? Dalawang gabi po eh. Ano, sumagot ka. Alam mo, Dodong, huwag ka matakot at bibigyan ka namin ng seguridad dito. Nandyan mga kapulisan natin. Sige. So, ilahad mo na yung tunay na pangyayari kung ano ang nalalaman mo. Buong nalalaman mo sa pagmamaltrato, sa panununtok, pananakit kay Aling LV ni Ginang France. Primero na yan, bago ako napasok doon, sinuntok siya. Sinuntok, sipa, tadyak, untog sa CR, sub-sub sa loob ng CR sa duro. Hindi, kasi ulitin mo nga ano. nandun ka rin sa CR, nakita mo? Opo. Malaki ba yung CR? Wala na po, isa lang CR namin doon po. Malaki. Bukas yung pinto. Ano nangyari? Paano mo nakita naman yun? Nasa CR. Opo. Kita namin doon po sa may kuwan. Bukod sa'yo, sino pa ang nakasaksi nito? Sino nakakita? Ikaw lang o meron pa iba? Wala na po. Wala nang iba. Nung nakikita mong ginugulpi si LB, manang LB, ikaw lang ang nakakita. Wala nang iba? Wala nang ibang kasamahan ka sa trabaho na nakapanood din? Wala po. Ikaw lang. Opo. Meron bang alam ka na insidente na ginulpi rin si manang LB pero wala ka doon, iba naman yung nakakita? Opo. Meron naman ganon. Opo. Sino naman yun nakakita? Ibang ko po, hindi na ko alam. Siyempre, karmi ko sa bukid eh. Umaga lang ako papunta sa bukid eh. Pero itong pinangyarihan kanina, na sinasabi mo may kusina. Anong ginagawa mo doon sa kusina? Doon ba kayo nakain lahat o nakuha ng pagkain? Opo. So gabi-gabi nakuha kayo ng pagkain? Opo. O nakain doon? Doon kami kumain po sa loob. So doon siya binubugbog. Opo. Yung kusina, meron CR. Opo. Eh di marami kayo nakain doon. Ilan ba kayo Marami nagtatrabaho? Dami kami doon po. Marami. So bakit ikaw lang ang nakakita kung marami nagtatrabaho? May nakita na ko siya po eh. Ano? Pakiulit? Nakita na ko siya po. Hindi ko na. Nakita mo siya. Opo. So nung nandoon ka, ikaw lang yung nakain doon. Opo, pero marami kami. Marami. Marami kayo nakain pero ikaw lang nakakita doon sa CR. Opo. Hindi ba siya sumisigaw? Ayaw ko po eh. Ha? Ayaw ko po. Hindi sumisigaw si LB nung sinasaktan siya. Sabi niya,
Tama na te, tama na te. O, hindi naririnig ng iba pang kumakain. Sige naman kakain po eh. Paano ulit? Sige naman nila kumain eh. Ah, sige lang. Naririnig nila. Narinig nila po. Iba. Pero ikaw nakita mo. Opo. Siguro mamaya pag dumating si Manang LB, si mag-asawang Ruiz ay ihilingin ng committee ito, ituro mo kung sino yung Ruiz spouses. I'd like to acknowledge